Because we need something like that if we want not to be manipulated yung mga ganitong by this kind of diskarte ng administration. 'Di ba? O pagkatapos syempre kinakagat yung stage 4, kinakagat. Tapos nagsasalita ngayon tong Presidential Communications Office na pag kayo nagpapakalat ng fake news, aarestuhin namin kayo, mag-ingat kayo, kineso, ganyan-ganyan. 'Di ba? So, we have to be really, really careful. We have to be more critical. At dalhin natin yung mga kapwa supporter natin dito. We remind ourselves na let's be critical. Okay? Huwag tayong padala sa mga kaputahan nitong mga to. Okay, stage 4, edi abangan namin mamatay. Totoo yung mga tanim-tanim fake news na yan eh. I receive it so many times. And even si Dare to Ask nga, nagpo-post rin siya about it several times. And I experienced the same, no? SAS also experienced the same, and other content creators. Kung sino man yung kakagat, ayun, aanuhin nila na, ay ganito, ito yung balita, ito yung emerald, sinabi ng kaibigan ko na doktor sa St. Luke's, yung mga ganyan-ganyan. Parang tanga si John Vic, Parang tanga si John Vic. Meron ba siyang interview dyan? Sa barangay namin, may pa-curfew at bawal na inuman sa kalye. Bata pa ako. Okay na sana, sablay pa rin si John Vic. Hindi yan huli, rescue yan. Oo, pag minor. Pag minor, you call it a rescue. Correct. Kasi ang problema dito kay John Vic, yung pagkakasabi niya kasi, parang matter of fact, sinasabi niya sa bansang Pilipinas na ganito ang bawal, ganito ang kembot, ganito na ang gagawin natin. Ganyan. Yung parang ina-address niya yung nation. Ganun yung dating ni John Vic eh. Alam mo kasi, ito di ba nangangarap tong maging presidente. Okay. Ito yung cringe, John Vic. Makinig ka mabuti at yung comms mo, makinig ng mabuti. Kagabi, nag-live ako. Tapos, meron kasing pumupunta dun sa live ko sa TikTok parati. Lagi siya nanonood, si Call Me Mai. Sinabi naman niya yon, sabi niya, lagi ako nanonood, Joey, ng live mo, ganyan-ganyan. And yung mga arguments niya kasi paulit-ulit. And they really want to challenge, she really wanted to challenge the war on drugs narrative. Kasi kumbaga, parang yung mga galit sa war on drugs, usually, what keep them unconvinced dun sa war on drugs is yung inisip nila parang meron raw kasing namatay, meron daw mga collaterals, meron daw mga inosenteng nadamay, yung mga ganon. Hindi raw nagbigyan ng due process and things like that. Ako natutuwa ako na kahit papaano may mga umaakyat at ine-explain sa atin exactly kung ano yung problema nila sa war on drugs. So we have a chance to really explain kung bakit tayo hindi natin pinoproblema yung pinoproblema nila. 'Di ba? And kagabi, yun nga, if you haven't seen it, kaka-upload ko lang actually kanina. If you haven't seen it, you might want to go to my YouTube channel, okay? At tulungan niyo naman ang aking YouTube channel na maka 100K. Ayan, para masaya, ganyan. Okay, at tayo ay shadow ban pa rin sa Facebook. So, tiis-tiis, mahanap niyo ako sa YouTube. Please visit my YouTube channel dahil at least yan, hindi tayo hindi tayo mabubura dyan. Pero parang feeling ko na shadow ban din. Pero consistent naman kasi yung community natin dyan sa YouTube kahit papano. Okay. So, kita-kita tayo sa YouTube at sa Facebook, yung aking isang alternative account. Ayan, yung Ellie Joy Cruz. Kita-kita tayo doon. Ayan, si Shanice MMTX6GI. Ayan, Ate Narina Nico. Hello. Nasa top 10 ba? Parang wala ka sa top 10, MM. Pero huwag ka mag-alala, umabot ka naman sa roll call. Go, Joanne. Hello. I love this song, Always Make Me Cry. Oo, totoo. Ganda. Gawa kasi sa pagmamahal eh. Kaya, ayun. Banlag 1388, Maria Elisa Jansen, hello. Ola Piña,
Mevelyn Menchavez, Zaidi Torgisen, Glisel Talagtag. Pinanood ko pa yung kaninang vlog mo, Miss Joey. Oo. Ayan. Hello, hello, DJ Maha on TikTok. Shout out. At disappointed siya dahil today ay nagpakita si BBM sa Malacanang at meron siyang mga ganap-ganap. Kaya, dapat lang tayo, chill lang kayo dyan sa mga stage 4 na yan eh. Ayan. Si DJ Maha kasi embalmer yan. Kala niya, kikita ng mga embalsamador ngayong araw na ito. Ayan. So yun, anyway, panoorin niyo yung Miss Kita Ate, sabi ni DJ Ma. Okay lang natin gumawa ng ganap. Mag-isip tayo ng ganap. Nasa top 20 ba ako? Sabi ni Butter Cheese Loaf. Hindi ko sure, basta ikaw ay sumama sa roll call. Ayan. Skinny Boy, hello. Ayan. Parang pumayat ka. Medyo pinagtutuunan po natin ang ating sarili. May effort tayo ng very, very slight. Ayan. Si Pau ay also working hard para maibalik ang kanyang ang kanyang ring light. Magkakagulatan na lang tayo sa mga susunod na araw. Ayan. Joey, nakita mo video ni Patty? Hindi ko pinapanood si Patty. Hi, Paulo Te! Shout out from Davao. Akyat ka, Pau. Akyat ka? Gusto mo? Ayan. Hello, Strictly Under Duress. Misty Framel, hello. Blackheart is here. Ayan, okay. Joey, napanood yung interview ni Falsis with 2 hosts ng Billionaria. So, palpal si Falsis. Hope you watch it. Oo nga, may nagsabi nga sa akin eh. Panoorin nga natin mamaya, no? Panoorin natin. Pero siguro ipi-play ko lang yung audio. Si Falsis, grabe yung, parang, yung kakapalan ng mukha ni Falsis, yung talagang wala siyang pake, wala siyang Sabi ng friend ko, nag-iipon na silang bumili ng tubig sa Qatar. May balita kasi na baka daw mag-leak ang nuclear ng Iran. Damay buong Middle East. Ingat po kayong lahat dyan sa OFW. And I think, Skylight, the desalination facility is a real target. So, ingat-ingat lang talaga. Si Sas, invite nyo, ma'am. Ayan, oo. Sige, tinatag ko na si Sas. Sasendan ko siya ng link. Teka, sendan natin ng link si Sas. Wait. Hintay kayo dyan. Nung isang araw pa gusto mag-live nun ni Sas namimiss na rin natin siya. Teka lang. Kasi naloka siya dun sa backstory ni Attorney Dino. Nakakaloka. Sabi niya, Bex, parang booking gone wrong naman yun. Libre ka. Tara live. Ayan. Okay. So, ayun na nga. Okay, first and foremost, okay, pag-usapan lang muna natin. Nakikita mo sa mukha ni Braganza, wala siyang bilib kay Falsis, sabi ni Jax Wong. Wala naman kasi talaga, hindi ko rin gets, no, kung bakit binibigyan kasi ng premium yan si Falsis, eh. Kaya, alam mo ang talaga, and sa post about this, yung eagerness ng mainstream media sa pagbalagbag sa pagmumukha ni Lovely Granada, nakala mo meron siyang ginawang something very, very important. Nakala mo parang meron, alam mo yun, yung parang, na-highlight yung tanga na yan. 'Di ba? So, it is a proof that the mainstream media is not really interested in making its audience informed and do not really want the viewers, the audience to be intelligent. They want the audience to be kept stupid. They're always feeding people trash.
Nakakaloka talaga yung bilyonaryo kung sino-sino ang ini-inter yun talagang hirap kapagka negosyo, 'di ba? Pustahan tayo kung sino man nagpunta kay Falsisa Spokes and is the same guy na nagpapunta kay Lovely. May peer-reviewed paper ba si Lovely? Yun nga eh. Ano bang extraordinary, like, meron ba siyang political analysis that is so surgical na uy, putang ina, lupit nung idea niya. 'Di ba? Meron ba siyang something that actually move people into doing something? 'Di ba? Wala naman. Iisa handler ng mga OGAG. Feeling ko may stipend kapag nag-guest ka ng DDH kasi sukang-suka sila sa ginigest pa rin nila. Exhibit A, bilyonaryo. Well, bilyonaryo is an enterprise. It is a negosyo. So I will not be surprised no if they're going to accommodate different colors of the rainbow, especially if it is paid. And it is an enterprise at the end of the day. It is a negosyo, it is a business. Do you really expect them to parang do things altruistically? Of course they will not, 'di ba? Of course they won't. Ayan. 'Di ba? Okay. So anyway, alam niyo yung mga gimmick-gimmick ng gimmick-gimmick na si BBM na tigi-bumbum na, emerald, yung mga ganyang etos balungos na dapat talaga hindi yan kinakagat eh. Hindi dapat yan kinakagat. Kasi alam nyo, 'di ba Easter, Holy Week pagkatapos gusto nila na kumalat yung balita, stage 4, kineme, matitegi na, emerald, ganyan. And then, of course, because Holy Week nga, meron kang Easter Sunday, meron kang Pasko ng Pagkabuhay. Alam mo yun, nai-imagine ko na they wanted, they really wanted it to be all about Bongbong Marcos being alive or things like that. Yung mga ganong etos. So he's probably sick or he's probably sinasadya na merong ganitong mga kwento-kwento. Pero at the end of the day, wala kasi tayong interest hangga't hindi yan patay eh. 'Di ba? O dapat hindi na natin masyadong inaano yan. Hindi na natin masyadong binibili yung mga ganyang klaseng kwento. Ngayon sinasabi ng iba kasi na parang, but no, Joey, may karapatan tayong malaman lalo na if he is sick, if he is kinembular. Well, we have to level up our game also, no? Ang problema kasi, nagpapakita pa si Bongbong. May mga public appearances pa siya. Not unless we would be able to prove that Bongbong Marcos is sick or these public appearances are not true, 'di ba? Doon tayo bumongga ng doon tayo bumongga ng atake, 'di ba? So, okay, sige, I get it. I get it that we deserve to know the real condition, the real health condition of the president and things like that. Kaso nga lang, eto nga, ayan, nagpakita eh. 'Di ba? Saan ba yun? Ayan, dito. Saan ba yung entrance niya? Ayan. So, I'm not so sure if this was streamed live, okay? If this is ganyan. But what I'm saying is this, okay? Huwag tayo masyadong ma-distract na parang, I'm stage 4. In the first place, yung stage 4 na yan. Okay? February pa yan umiikot. So ngayon, kung totoo yung kwento ng stage 4, di ibig sabihin, February, March, April, May, June, July, August. Di, up until August or September yung diba? Up until August or September siguro ang niyan, ang kinembot niyan. Yung mga ganung bagay. So, ibig ko sabihin, parang kung totoo, malalaman natin by August of September kung totoo yan, diba? Kaya nga alam mo, nag-e-enjoy sila na nagmumukha tayong tanga eh. So, let's not give them that honor, 'di ba? Even if BBM is incapacitated, they will bend the law to prevent the constitutional succession, sabi ni Banlag. And that's what I really think also. That's what I really think. That's what they're going to do. Ayan.
Okay? So ngayon, it's either we get more information to prove that all these appearances are farce, okay, are not true, are manipulated, itong mga appearances na to. Either we get more information that these are not true, okay, na stage lang yan, fake yan, old footage, kineme-kineme, ganyan-ganyan, yung mga ganong etchos. I think by now you should know the pattern already eh. 'Di ba? Kasi ginagawa rin nila yan kay Lisa Marcos eh, 'di ba? Ginawa rin nila kay Lisa Marcos yan. Nung nagkaroon ng issue tungkol kay Lisa Marcos kay Paulo Tantoco sa US. Nasaan si Lisa? Nasaan si Lisa? And then nananadya sila dun sa mga fake news. Nananadya sila dun sa mga sadya-sadyang edit in order to reinforce the idea na wala si Lisa, wala si Lisa. And then boom, biglang merong public appearance si Lisa. 'Di ba? So, let's be more let's be more careful and let's smell the trap even before it happens. Tatalinuhan talaga ang labanan dito. And actually, na-appreciate ko nga si Rob Rances eh. Kasi si Rob Rances, he's a very smart guy, no? And he tries to look at the situation. And that is a very, very fresh point of view, ha? Yung tinitingnan niya kung ano ba yung PR narrative sa mga bagay-bagay. You look at the post of the past post of Rob Rances. Maganda yung mga ganun. And I really want Rob Rances to continue looking at it on a PR perspective. Okay? Because we need something like that if we want not to be manipulated yung mga ganitong by this kind of diskarte ng administration. 'Di ba? Pagkatapos siyempre kinakagat yung stage 4, kinakagat. Tapos nagsasalita ngayon tong Presidential Communications Office na, pag kayo nagpapakalat ng fake news, aarestuhin namin kayo, mag-ingat kayo, kineso, ganyan-ganyan. 'Di ba? So, we have to be really, really careful. We have to be more critical. At dalhin natin yung mga kapwa supporter natin dito. We remind ourselves na let's be critical. Okay? Huwag tayong padala sa mga kaputahan nitong mga to. Okay, stage 4, stage. Edi abangan namin mamatay. 'Di ba? Abangan na lang namin mamatay. Ganyan. So, tawag dito, yung wag tayong pumasok doon sa trap nila. Ilang beses na nilang ginagawa yan eh. 'Di ba? Ilang beses na nilang ginagawa yan. And I think pati totoo yung mga tanim-tanim fake news na yan eh. I receive it so many times and even si Dare to Ask nga nagpo-post rin siya about it several times and I experienced the same, no. SAS also experienced the same and other content creators. Kung sino man yung kakagat, ayun, aanuhin nila na ay ganito, ito yung balita, ito yung emerald, sinabi ng kaibigan ko na doktor sa St. Luke's, yung mga ganyan-ganyan. O, 'di ba? Yung mga ganyan-ganyan. So I think at this point, hangga't lumalakad dyan si Bongbong Marcos, let's move on and do our thing. Things that really matters. Pag namatay naman yan, hindi naman na may tatago yan eh. 'Di ba? Sabi ni Ruruel, may skepticisms ako sa S4 ni McCoy Jr. I think it's a trap and a ploy, Ma'am Jo. I think it's really sick. Whether or not stage 4 yan o hindi. Ang problema nga kasi syempre, he has all the best medical team with him. So hangga't nakakalakad yan, 'di ba? Hangga't nakakalakad yan. At hangga't nakakapag-meeting yan with the cabinet, 'di ba? Hangga't nape-perform niya yung duties niya. Natin. Unless there is very, very strong evidence na meron talaga siyang stage 4 cancer and it is life-threatening. 'Di ba? Unless meron ganun tayong proof. But meanwhile, since wala, kaso ito nakatayo eh. Nagpapa-outtaking sa Malacanang, buhay. 'Di ba? So, do not be overexcited sa mga ganyang bagay. Ayun, focus on his incompetence despite his ill condition. Yes. Sa dami ng perang ninakaw niyan, kaya niyang mag-hire ng pinakamagaling na doktor at magpa-stem cell treatment. Correct. And avoid death.
'Di ba? Di ako naniniwala sa stage 4 na yan. Mas naniniwala ko pag nasa kahon or banga na yan. Correct. So, yun yung intayin natin. 'Di ba? Isa-isa nang gumagawa ng balita na meron silang karamdaman para kung dumating ang araw ng pinaghandaan dead nila. Yeah. That's also, that's also a real risk, na para kunwari may sakit, may sakit, may sakit. And then para pag dumating yung panahon na edi, convincing na deads. Ayun. Yung bawal mag-inom sa kalsada na feeling ni ate mo, John Vic, bidang-bida, lols, ni-remind niya lang na 11 years na po ang batas na yan sa Davao City. Parang tanga si John Vic, Parang tanga si John Vic. Meron ba siyang interview dyan? Teka nga, John Vic Remulla. Gusto ko makita yung actual interview niya about it. Eto, tingnan. Okay. Pakinggan natin si John Vic. Kasama naman to talaga sa pag-uusapan natin Pakinggan natin si John. Ganyan po talaga si John Vic kahit nung gov pa lang siya dito sa Cavite, mapapel at epal na talaga. Si John Vic nag-feeling digong sa asta niya. Akala naman hindi aware ang mga tao sa ganyang patakaran. Ang problema kasi, yun yung you cannot fake those kind of yung kung ano yung CPRRD. Hindi mo kasi mafe-fake yung ganong klaseng pag-uugali. Ayan. Eto, pakinggan natin to si John Vic. At yung sa kanyang performative strongman, Etchos Balungos. Mag-inom sa kalye. Bawal na mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi. Ina. Nung panahon ni Pinoy, gusto na nga niyan tanggalin yan, yung anti-vagrancy law na yan. Yung mga yung nanghuhuli ng mga menor de edad sa kalsada ng gabi. Parang, dude, pinagdebatihan na nga yan dati. Sa sobrang luma niyan, pinagdebatihan na nga yan na dapat tanggalin na yung ganyang rules. Diyos mio, Marimar. Uwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Pangatlo, Okay. bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo, babae. Teka lang, tangina mo. wait lang, John Vic. Ayan. Okay. Just to just to prove my point. Kasi kung makapagsalita si John Vic, parang bagong-bago, bawal na yung mga menor de edad, kinemer, ganyan. Okay?
There was a debate long time ago. Ito na yung pinag-uusapan. Sa Senate nga, ito na yung debate sa Senate noon eh. Oh. Anti-poor vagrancy law abolished. Calling the measure outdated and anti-poor, Senate President pro tempore Jinggoy Estrada hailed the recent passage and enactment of law decriminalizing vagrancy. President Noynoy Aquino signed Republic Act 10, which decriminalizes vagrancy, March 27, 2012. The letter from the Office of the President, Kinembular. Ganyan. So nagkaroon na ng bonggang-bonggang, diba? Naging batas pala siya eventually, ano? Ayan, ito. Vagrants were defined as any person having no apparent means of subsistence, who has physical ability, any person found loitering, okay, so teka. Sorry ha. Not necessarily ano pala to, no? Not necessarily minors pala. Ito pala yung vagrant. Okay. Okay. So ang sinasabi ni ni John Vic Rimulya is yung mga minors. Yung mga minors. Pero be that as it may, hindi pa rin naman bago yan. Kasi ang mga local government units can actually create their own ordinances to regulate yung mga ganung bagay para sa mga minors. And it has been established for a very, very long time already. Kasi nga, ang biktima dati ng anti-vagrancy law, ang laging nahuhuli dyan, laging mga minors eh. Laging mga minors naman. So anyway, in order to protect the minors, may kanya-kanya naman talagang ordinansa ang lahat ng mga local government units for it. Sa barangay namin, may pa-curfew at bawal na inuman sa kalye. Bata pa ako. Okay na sana, sablay pa rin si John Vic. Hindi yan huli, rescue yan. Oo, pag minor. Pag minor, you call it a rescue. Correct. Pang barangay at LGU lang ito eh. Sabi ni Emily, well, to be fair kay John Vic, itong mga pinagsasabi niya ay affairs naman talaga ng local government unit. Pero those are something that you should direct towards the local government units. Those are announcement that, kasi ang problema dito kay John Vic, yung pagkakasabi niya kasi, parang matter of fact, sinasabi niya sa bansang Pilipinas na ganito ang bawal, ganito ang kembot, ganito na ang gagawin natin. Ganyan. Yung parang ina-address niya yung nation. Ganun yung dating ni John Vic eh. Alam mo kasi, ito di ba nangangarap tong maging presidente. Okay. Ito yung cringe, John Vic. Makinig ka mabuti at yung comms mo, makinig ng mabuti. Kung magsalita kasi kayo dito, okay, para bagang, ay, bawal na ang ganito, bawal na, yung parang, it sounds like the idea came from you. And it sounds like that you are trying very, very hard to sound presidential. Kasi ang ina-address mo taong bayan eh. 'Di ba? Sa ano, bawal na ang ganito, bawal na ang ganyan, kinemerot, ganyan. Since you are a DILG secretary, ang ina-address mo dapat dito ay yung mga local government executives. Oy, mga local government executives, I would just like to remind you na meron na tayong ganito, na meron na ang pinupush namin ang lahat ng local government executives na i-implement nila ang kanilang mga kinembot, ang kanilang mga local ordinances pertaining to loitering minors. Enforce nila ng bonggang-bongga yung kanilang mga ordinances about pagtambay. Kung wala pa kayong ganyang ordinances, make an ordinance to that effect. Dapat ganun yung tenor nung pagsasalita ni John Vic. But of course, kupal as he is, hindi ganun yung dating ng kinembot niya. And he wanted to take advantage of these things that more or less are already in place in many major LGUs all over the Philippines and make it as if kunwari siya ang nakaisip. Yun yung problem. Yun yung problem dito. So, kumbaga, yung escort ka lang sa classroom pero nag-feeling president, sabi ni Moment of Inertia. Grandstanding ala Tulfo. Correct.
And something is truly wrong here. Parang, sobrang kupal, John Vic. So, ano to? Diba? Parang, ginagago mo kaming ungaske, di ba? That's why it's very important to understand the roles of these people, no? So, para alam natin kung kailan nila tayo binubullshit o hindi. Ayun. Hayop, mamatay na tayo sa mahal ng bilihin bills, serbisyo, tapos sa sinasabi nito, bawal na lumabas ng walang damit at videoke, putragis naman. Bawal na, meaning hindi niya alam na merong existing law. Nagbabasa yan ng mga batas sa department niya. Uy, di kami bobo. Ayun nga eh. Okay. So anyway, ayun na nga, parang natawa lang ako dun na nagkwento-kwento siya tungkol dun sa vagrancy. Kasi parang, anyway, may reason ka naman doon, John Vic, to be fair, kasi you're referring to minors. And there are actually ordinances in place for minors sa almost all LGU na pagka minor ka talaga, hindi ka po pwedeng pakalat-kalat pag this oras na ng gabi. And yung curfew na yan ay siniset ng mga local government units. Ayun. And tama yung tama yung reminder ni Ignis doon kanina ha. When you are actually going to apply the ordinances ng pakalat-kalat ng minor, hindi yun huli per se. Ang tawag doon rescue kasi mga bata yun eh. Kasi 'di ba ang mga bata hindi naman yan per se pwedeng panagutin sa mga bina-violate niya mga ordinances or batas ng yun nga, they have to be treated according to the juvenile delinquency law. So, ang politically correct term doon, kapag na-apprehend sila, is rescue. Kasi nga, minor. And that is a very, very important concept in law enforcement. Parang, hello naman ito si John Vic, parang isip-isip na. Dapat careful ka sa mga ganyan, na mga terminologies, kasi ikaw yung taga-gobyerno eh. Though alam naman natin na matagal ang batas na yan, these guys in the government, walang pake sa maliit na tao, mag-law benders yan. Even na bidang-bida to si John Vic, di niya bibigyan pansin ang ganyang rules unless may gusto siyang narrative na ipalabas or precedent for something. Amoy na amoy namin, John Vic, that you are doing this in order to reinforce certain narrative. And that narrative is, you wanted to appear a strong man. Ganyan. May mga sinabi siya dito eh. Teka lang ha. Ewan ko kung capture dito yung parang, yung pupuntahan ko kayo. Pagka kayo lumabag dito, pupuntahan ko kayo. Tingnan lang natin ha. I'm not so sure kung part nito yung na yan eh. Pero meron siya mga ganong statement. Diba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanto man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Ito sakop naman to ng mga local ordinances eh. Sakop naman to ng mga local ordinances. Sobrang talaga, tone deaf talaga tong announcement na to. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Ayan. Bawal na ang maglatag ng... Hindi pala na-capture to. Kasi parang may quote card may quote card si Abante. Eto. Abante News. Sabi, yung mga nagyayabang dyan, paglasing, wag na kayo pumorma kasi huhulihin namin kayo. Wala nang lasing-lasing sa kalye at maghahanap ng away. Kung gusto nyo, puntahan nyo ko anytime. Ready naman ako dyan. Anong
pupuntahan siya o sobrang kupal 'no, yung para bagang dahil sinabi ni John Vic wala na, naku masisira out na ang lasing sa kalye. Kasi sinabi ni John Vic. Tangina, ayan.